Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. panahon na ng pagbabago, ang pilitin natin ang sarili natin at mawala na ugali, dahil sa ito sa atin ang Panahon na pagbabago at mamunan sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ganong ulit nang napatunayan ng Pilipino ang husay at takas, kagandahan at talento. Makipagpaligsahan kahit anong oras, bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwalas. Rangilan, magandang bukas, sumunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. So pag-usapan natin ngayon, pag-usapan natin ngayon mga kaibigan, yung kaganapan o hindi naman actually kaganapan, meron lang importanteng bagay na napansin. Napansin natin nung mapanood natin at napansin din nung ating mga kaibigan na umattend doon sa festival po doon sa Ilocos. Kaya nga itong ating paksang usapan ngayon ay binigyan natin ng pamagat doon sa ating thumbnail mga kaibigan, pagsalita ni Aimee. Deadma. No? Pagsalita ni Aimee mga kaibigan, deadma daw sa mga taga Ilocos. Okay? Victoria Yarte, solid yung loyalista Marcos Pera kay Aimee fake, sabi ni Victoria Yarte. Victoria Yarte, shout out sa iyo. And Mel Warren, shout out Mel Warren. Okay. So puntahan na natin ito mga kaibigan, no? Puntahan na natin itong issue na ito, no, na pagsasalita ni Aimee doon sa festival sa Ilocos mga kaibigan ay napansin na tila ay deadma daw. No, mga kaibigan, deadma daw po sa mga taga Ilocos. Ngayon, noong kasing isang araw ay ito yan mga kaibigan, di ba? Nagkaroon po ng pagdiwang o festival na tinawag nilang Tan-Ok Festival, no? Ito po ay sa Ilocos, mga kaibigan. Nagkaroon ng pagdiriwang doon na ito ay taon-taon pinagdiriwang nila, no? Parang ano no, palagay ko parang napaka-importante sa kanila nitong itong Tan-Ok Festival dahil ito ay yearly ay talagang ipinagdiriwang ito at talagang bonggang-bongga. 'Di ba mga kaibigan? Kung ipagdiwang itong Tan-Ok Festival na ito sa Ilocos ay talagang bonggang-bongga, no? Ngayon mga kaibigan, yung ating mga kaibigan na mga vlogger na pinalad na
maanyayahan doon sa Ilocos, ay nagsagawa sila ng ano, ng live coverage 'no. Talagang kinover nila ng gusto yung Tan-Ok Festival at from there ay meron tayong napansin 'no, meron tayong napansin mga kaibigan ano. Dahil, kung titingnan po 'no mga kaibigan, etong, Tan-Ok Festival na ito ay, naging ano, naging, successful naman in general na kaibigan, ay naging successful naman yung kanilang festival 'no mga kaibigan. Kaya lamang po 'no, ay meron kaming napansin mga kaibigan 'no. Eto, ano yung napansin namin, nung dumating po si Amy Marcos 'no mga kaibigan, 'yan. Nung dumating si Amy Marcos pagkatapos ay, nabigyan ng pagkakataon na magsalita 'no. Wait lang mga kaibigan, 'Yon. And we're back. Pasensya na po at tayo ano, naistorbo nung alaga kong bata. Okey. Ma'am Mighty Baisa, shoutout. So ito balikan natin mga kaibigan ano. Sa kabuuan ay maganda naman yung naging ano, successful yung naging, pagdiriwang nung kanilang, festival, yung Tan-Ok Festival 'no, sa Ilocos mga kaibigan. Pero kapansin-pansin, kapansin-pansin mga kaibigan, na nung dumating si Amy Marcos, pagkatapos nabigyan ng pagkakataon magsalita 'no mga kaibigan, meron kaming napansin na ito nga ay napag-usapan namin doon sa GC 'no mga kaibigan. 'No, kasi meron po kaming GC, ako, si Takero, si Mami Peng, at saka yung iba pang mga vlogger ano, meron po kaming GC. Ngayon napag-usapan namin doon, ayan. So, ipinadala doon sa GC itong ano, itong, video na kung saan ay nagsasalita si Amy Marcos 'no, mga kaibigan. And alam niyo naman ako, makati ang utak ko, 'di ba? Makati ang utak ko at saka talagang ano, 'di ba, sabi ko, bakit parang walang dating si Amy sa mga kaharap niya? 'No, kasi ito yung mga kaibigan, ayan, 'no. Ito yung, siguro yung, kumukuha ng video ay nasa likuran nitong, audience na 'to, 'no. Tapos ayan nagsasalita na diyan si Amy, 'no. Mamaya meron 'tong video mga kaibigan 'no, ipapanood ko sa inyo yung video. Ngayon sabi ko, bakit parang walang dating si Amy sa mga kaharap niya, 'di ba? Ngayon ang sagot ni ano, ang sagot ni Peng o ni Mami Peng mga kaibigan, tumahimik nga nung siya. Pero nung 'di siya nagsalita ang saya ng lugar, 'yun, 'di ba? So, masaya daw yung lugar 'no mga kaibigan, ibig sabihin masaya yung ano, masaya yung pagdiriwang nung Tan-Ok, 'di ba? Maingay, tapos masasaya yung mga tao na naroon, pero nung dumating daw si Amy, nung dumating daw si Amy mga kaibigan, ay bigla raw pong tumahimik, 'no, bigla raw tumahimik. Ngayon, para mas maganda 'no mga kaibigan ay, panoorin natin yung video, ha? Panoorin natin yung video. Ngayon sa mga Ilocano maiintindihan ito, 'no? Past past week, shout out Orly the Great, shout out, and Eli Manalili, shout out po sa inyong lahat, 'no? Shout out sa inyong lahat. Orly the Great, okay, from Atlanta, Georgia, USA. Oy, maraming salamat from USA. Orly the Great, shout out. Eli Manalili and past week. Oy, nandiyan na rin si Boyfriend Taning. Shout out, Boyfriend Taning. Okay? So, 39 viewers in the house. Ay, baka naman mga kaibigan baka naman. Baka naman pwede habang tayo ay nagla-livestream dito ay paki-like and share na rin po no mga kaibigan. Paki-like and share, mag-LS na rin po kayo diyan, okay? So ito mga kaibigan no, panoorin natin itong video na kung saan ay nagsalita etong si Amy Marcos no mga kaibigan. And ito ay maiintindihan ng mga kaibigan nating Ilocano 'no. At para doon sa mga hindi po Ilocano, mamaya ay meron po tayong ipapakita
na kung saan ay, kumbaga parang translation 'no, itinranscript na po sa Tagalog 'no, yung, sinabi dito ni Senator Amy 'no. Panoorin natin 'to mga kaibigan, Yan. Tuan, our Regional Director for Tourism, Super Suki ng Ilocos Norte, Jeff Ortega. Dito mga kaibigan, bago natin ipagpatuloy yung video 'no. Sa mga makakaintindi ng sinabi ni Amy 'no, Ilocano kasi Ilocano 'no. Okay, wala problema 'no. Wala naman tayo dun sa ano, hindi naman yung ating pag-usapan dito ay yung, kung ano yung sinabi ni Amy. Kundi gusto kong pansinin niyo mga kaibigan 'no, part nung audience, eto nga 'to, etong nasa harapan niya, 'di ba? Gusto kong, pansinin ninyo yung galawan ng mga tao 'no, mga kaibigan. Okay, sige play natin. Habang hinahanap ko yung transcript ng mga kaibigan, play natin 'to. To all our honored judges, sa ating mga opisyal, ang magigiting at magagaling na mayor, vice mayor, ang ating mga bokal, sa inyong lahat, happy Tan-ok. Again, Hoy, sandali, 'di ba? Alam niyo mga kaibigan, 'di ba normal 'no, normal, eto, Alam niyo normal 'di ba, normal. Kapagka merong ganyang pagdiriwang festival 'di ba? Tapos halimbawa ikaw ay isa sa mga panauhin na magsasalita sa harapan 'di ba mga kaibigan? 'Di ba normal 'no na, ah, papasalamatan mo yung mga kasama mo na naroon, babanggitin mo yung kanilang mga pangalan. Pagkatapos, pagka binanggit mo na kung ano yung, okasyon na nagaganap during that time, 'di ba magpapalakpakan yung mga tao, 'di ba? Halimbawa sinabi ng "Happy Tan-ok," 'di ba dapat nagpapalakpakan yung mga tao? Pero sandali baka naman baka naman baka naman nawaglit lang, 'di ba? Ulitin nga natin yung part na yun mga kaibigan. Yan, ulitin natin yung part na yun. Mayor, Vice Mayor, ang ating mga bokal, sa inyong lahat, happy Tan-ok. Again, Oh, 'di ba? Bakit walang pumalakpak, 'di ba? Hindi ba marunong 'tong mga taga Ilocos? 'Di ba dapat kapagka sinabi na, "Oh, yung okasyon ninyo binanggit, Happy Tan-ok," 'di ba dapat yan nagpapalakpakan, 'di ba mga kaibigan? Pero bakit walang pumapalakpak? Ano kaya meron mga kaibigan 'no? 66 viewers in the house, shout out mga kaibigan. Bakit walang pumapalakpak mga kaibigan? 'Di ba? O baka naman mamaya-maya. Tine-take natin tuwang-tuwa po ako. Tuwang-tuwa daw si Amy Marcos mga kaibigan. Pero tingnan niyo yung tingnan niyo yung mga galawan ng mga tao mga kaibigan na nasa harapan niya, 'di ba? Oh, tuwang-tuwa si Amy Marcos habang nagsasalita at siya ay nakaabot at nakarating at nakapagpaabot ng kanyang pagbati ng Happy Tan-ok doon sa mga taga Ilocos. Pero yung mga nasa harapan niya, mga kaibigan, 'di ba? Lakaran ng lakaran. Lakaran ng lakaran at parang tila baga hindi pinapansin etong si Amy Marcos nung nagsasalita, 'di ba? Bakit kaya gano'n 'no mga kaibigan? Red101 shout out. Sabi ni Ima Rebecca Lagmay, bakit di sila attentive? 'Di ba mga kaibigan, dapat yan mga nakikinig, eh. Tita Carmen Lee, shout out. Nasaktan mga Ilocano sa pambabastos kay PBBM. Mas kampi kay Digong fentanyl, 'di ba? Tuloy natin. Makauwi muli. Hoy, kayong mga taga Ilocos, magsiupo naman kayo, nagsasalita si Senator Amy Marcos, naging naging gobernador niyo yan, 'di ba? Naging gobernador ng Ilocos yan nagsasalita tapos kayo lakaran kayo ng lakaran. 'Di ba? Tuloy.
Grigak launayan apo. Napanugan. Ngem kano pa'y ha asaan ang nagrigat ni Maysa a Marcos. Adun din na magulwan. Ada kayo ang makagurapay kanya kun. Ngem adamit latta, dagiti agtultuloy as sumusuporta. Kilala ninyo ako, hindi ko ugali ang sumuko sa probinsya, sumuko sa pamilya. Hanggat kaya pa natin. Kakayanin natin kahit mag-isa. Hoy, wait. Parang may narinig ako pumalakpak yung bandang yun, ano, yung kakayanin pa natin. Parang meron ako naulinigan na pumalakpak. Kaya lang, siguro ano, bigyan natin ng ano mga kaibigan. Siguro yung kumukuha ng video na ito malayo sa audience, di ba? Kaya mahina lang yung palakpak, di ba mga kaibigan? Ginastify no? Kahit ginigipit, kahit pinipigilan, kailangan kong lumaban. O, di ba? Kahit ginigipit, kahit pinipigilan, kailangan kong lumaban, di ba? Mga kaibigan, yung mga kataga na yun, napakaganda noon. Dapat yung pinapalakpakan, di ba? Pero wala pa rin palakpak. JC Mo, shout out. Oh, sabi ni Brett Udang, hoy, Amy Ma, wag mo nang lukuhin ang kababayan mo diyan, sabi ni Brett Udang. Hindi ko pa kasi naintindihan mga kaibigan, ano. Mamaya ipapakita natin 'yung ano, yung pinaka-transcript. Para sa inyo, para sa atin, kahit ako ang pinaka nasasaktan. Ayun, may Sana pumalakpak na naman mga kaibigan. Gaya ng pag-iisip ninyo, ako ay isang kapatid. Manang ni Presidente Kahit nung sinabi niya manang ni Presidente, Maysa Ahmed wala pa- as senador. wala na naman pumalakpak mga kaibigan nung sinabi niya ako ay manang ni Presidente. Wala rin pumalakpak, di ba mga kaibigan? Sabi ni Jace Moss, pamumuliti kayong gawa niyan sa isang pagdiriwang. Okay, lagot ka kay Mami Host, sabi niya ni Boy Pentaming. And JC Mo, sabi niya, Rebecca Lagmay, hello. Okay. And Cleofe Lucas, si Aimee na gayuma na ng mga dutae, sabi ni 51 billion. Okay. So ito mga kaibigan, ano, iwanan na natin tong video na ito. Di ba? Dahil pinakita ko naman sa inyo, hanggang sa dulo yan mga kaibigan, ano, na hindi yata napalakpakan nitong si tapos yung mga tao. O yan yung mga tao mga kaibigan, lakaran pa rin na lakaran, di ba? Hindi ata naturuan itong mga taga Ilocos kung paano yung atentibong pakikinig kapag meron silang mga guest speaker, di ba? Sinisi pa yung mga taga Ilocos, no, mga kaibigan. Hindi marunong makinig itong mga taga Ilocos, mga kaibigan, ano? Oh. Pero palagay ko hindi naman ganyan sadya ang mga taga Ilocano, no. Ang alam ko mga taga Ilocano marunong rumespeto yan mga kaibigan, no. Marunong yan rumespeto kapag merong mga aliwat tulad yan may pagdiriwang na ganyan tapos merong mga special guest, no, mga kaibigan, nandoon yung kanilang pagrespeto, no. Pero yun nga nakakapagtaka lang, di ba? Rodolfo Lucero Jr. shout out. Sabi ni Ma'am Carmen Lee, wag kang plastic, Aimee Dutay, hindi ka naiboto ng mga Ilocano, hindi ka nahiya, sabihin mo ate ka ni PBBM, pangit ugali mo, malayo ka kay PBBM at Irene Marcos, ampun ka, sabi ni Tita Carmen. Sabi ni Rodolfo Lucero, kung ako lang ay nandoon sa Ilocos, maglalabas ako ng placard na may mensahe kay Aimee Manotok na bakit ganyan ka, ikaw ang sumisira sa administrasyon ng kapatid mo, anyari sa iyo at doon ka sa mga yon na yon. And mangi babaeng dayta nga Aimee Marcos. Oy, Ilocano pala itong si Mel Warren, okay? Hindi ko naintindihan. Pasensya na po, okay? Sabi ni Ima Rebecca Lagbay, manang nga awan met nakum na. Ayun, no, si Ima Rebecca by language. Ano yan? Dalawang lengguwahe, no, ang alam ni Ima Rebecca, marunong magkapangpangan, marunong din mag-Ilocano, okay? Sabi ni Boy Pentaning, lumalabas na yung mga Ilocano, mga kaibigan. Huk na ng bagtit ay mitot. Okay. So ito mga kaibigan, ano,
Pag-usapan naman natin mga kaibigan ay yung laman ng speech. Yung laman ng speech ni, ay yun na ito. Akala ko hindi ko makikita. No, yung laman po ng speech ni Amy Marcos no mga kaibigan. Yan. I-ano nga natin yan. Paano ba malalakyan to? Paano ba malalakyan to? Wala palang ano. Walang ano mga kaibigan. Wala siyang yung palalakihin, wala. Okay. So babasahin ko na lang mga kaibigan Ito yung February 17, 2024, sabi niya gano'n. Ay hindi, kanina pala to, kinapi-paste ko Such a joy to be back home. So may binanggit palang gano'n. 'Di ba? May binanggit palang gano'n si Nandiyan ba si Bisrak? Oh, Bisrak, shout out sa iyo ha. Maraming salamat sa patusok, Bisrak. Okay? So meron palang gano'n mga kaibigan Such a joy to be back home. 'Di ba? Meron palang binanggit na gano'n si Amy Marcos. Alam niyo mga kaibigan kapag ka pupunta kayo sa sa isang lugar, halimbawa, wag na yung politiko Halimbawa, sa mga reunion sa eskwelahan, 'di ba? Pagka merong reunion sa eskwelahan tapos merong programa, tapos kapagka may nagsalita, halimbawa galing sa ibang lugar, bumalik, 'di ba? Eto nandito po ako, bumabalik po ako sa ating alma mater, sa ating ating eskwelahan. Ako po ay galing sa batch ganito, 'di ba? 'Di ba pinapalakpakan? No, pinapalakpakan 'yun mga kaibigan, 'di ba? Mary Luna Yurag, shout out. Pero nung sinabi ni Amy Marcos, such a joy to be back home, 'di ba? Walang pumalakpak. 'Di ba nakita niyo naman yung video na yung video na pinlay natin, 'di ba? O tuloy natin yung yung binanggit ni Amy tuwa po ako. Makauwi muli, sabi ni Amy. Napakahirap na talaga apo na isipin pero kailan ba hindi mahirap maging isang Marcos? Ngayon mga kaibigan, 'di ba, sa Kailokanuhan, sa Kailokanuhan, sa gitna ng mga kababayan mo na talaga namang napakalaki ng respeto sa pamilya nyo, 'di ba? Tapos babanggitin niya na 'di ba? Kailan ba hindi naging mahirap kailan ba hindi mahirap maging isang Marcos? Parang sinabi niya napakahirap po ng napakahirap maging isang Marcos. Parang 'yun ang gusto niyang ipakita doon sa mga nadoon, 'di ba, mga kaibigan? So, madaming sabi niya rito, madaming naguguluhan. Madami na ding nagagalit sa akin. Pero meron pa rin yung patuloy na sumusuporta sa akin, sabi yun ni Amy. Sabi pa niya, kilala niyo ako. Ito, nabanggit na to kanina. Kilala niyo ako. Hindi ko ugali ang sumuko sa probinsya, sumuko sa pamilya, hanggat kaya pa natin. Kakayanin natin. Kahit mag-isa, kahit ginigipit, kahit pinipigilan, kailangan kong lumaban para sa inyo. Para sa atin, kahit ako ang pinaka nasasaktan. Yung binanggit na mga kaibigan, di ba, na para sa inyo, dapat yung pinapalakpakan, di ba? Pero wala pa ring naging reaksyon yung mga kababayan natin ng mga Ilocano doon sa Ilocos, di ba mga kaibigan? Cheryl Santa Maria, shout out. Okay? Sabi ni Tita Carmen Lee, ngayon lang nangyari kay Amy Dutay, sinapian ng demonyo ni Digong Nyong, walang pumalakpak sa kanya. And sabi ni Tony Ninobla, shout out, okay? Awante Mama Tikeni manang Amy Duterte. Totoo yan, hindi siya pinansin sa Ilocos Norte. See? Sabi yan ni Tony Ninobla. And siguro itong si Tony Ninobla ay marunong mag-Ilocano. So siguro taga Ilocos o baka naroon din siya sa pagdiriwang sa festival ng ano yun? Tanok, di ba? Tanok Festival, no? So shout out sa iyo Tony Ninobla, okay? So tuloy natin mga kaibigan. Sana po, sabi ni Amy, sana po ganyan na pag-iisip ninyo, ako ay isang kapatid. Nakikiusap na mga kaibigan. Kasi mula nung mag-umpisa siya, tumayo doon at nagsabi siya na tuwang-tuwa po ako na makauwi muli. Hindi siya pinapalakpakan. Ngayon siguro nakahalata na
sa bandang gitna, mga kaibigan. Sabi niya, sana po, gaya ng pag-iisip nyo, ako ay isang kapatid. Manang ni presidente natin. Oy! Manang ni presidente natin. Pero kahapon do sa ating ano, 'di ba, sa ating content, mga kaibigan, 'di ba? Sabi niya ay nakakahiya, nakakatakot at nakakahiya na maging Marcos, na maging isang Marcos. Dahil pag sinabing Marcos, ang sabi niya kahapon, mga kaibigan, 'di ba? Mataas ang expectation. 'Di ba? Halos ikahiya niya si PBBM. Halos ikahiya niya yung ano, yung kasalukuyang administrasyon kahapon do sa content natin. Pero dito, mga kaibigan, ang sabi niya rito ay manang ni presidente natin. Isa akong senador, isa akong ina. May pananagutan tayo sa susunod na henerasyon at baka nakakalimutan natin. Isa din ako anak, dalaga ako ng dating Ferdinand Endralin Marcos. Ang may pagmamalaki ko na si Apo Lakay na hindi ako papayag na sisirain nila muli ang pangalan ng Marcos. Pinaghirapan natin ilaban ang mula nung bata ako, 'di ba? Ngayon, mga kaibigan, sabi niya hindi raw siya papayag na siraing muli ang pangalan ng mga Marcos, 'di ba? Nagsasalamin kaya itong si Super Ate habang sinasabi niya ito, no, mga kaibigan? Pero sa mga taga Ilocos, ako naniniwala ako na malinaw sa kanila yung mensahe ni Senator Ay, 'di ba, mga kaibigan, no? Na hanggang doon sa sinabi niya na ano na hindi ako papayag na sirain na muli ang pangalan ng mga Marcos, dapat yung pinapalakpakan yun, 'di ba? Pero wala na namang pumalakpak. Nakakaawa, mga kaibigan, ano? Pero yun ang katotohanan, wala po talagang pumalakpak, 'di ba? Hmm. Tapos ito na lang, lagpasan na natin 'yan, mga kaibigan. Ito, okay? Saan ba 'yan? Ito. Meron akong gustong ipapansin sa inyo, 'di ba? Okay, masakit kung masakit, mahirap kung mahirap, pero yung totoo ang ipaglalaban, yung mali ay mali talaga. Mga kababayan, halos 4 na dekada na tayong magkakasamang lumalaban. Mga kababayan nating mga nagtatrabaho sa gobyerno, basta na lang tinanggal, hindi man lang sila naawa. Napakadaming sundalo at pulis na taga Norte, tinanggalan ng uniform at honor nung mawala ang tatay ko. Itinatago at ikinakahiya para sa isang Ilocano. Ngayon, at nakabangon tayo, sila na hindi naman kasama nung hirap, yung walang sinakripisyo at yung napakasarap ng buhay, inginungud-ngud natin pati mga nagahari-harian at sumisira sa lahi ng mga Ilocano. 'Di ba? So dito pumasok na, mga kaibigan, yung pamumulitika. 'Di ba, namumulitika na etong si Amy Marcos. Kaya nga pala, mga kaibigan, no, kaya nga pala ay wala talagang pumalakpak kay Senator Amy at hindi po naging atentibo. 'Di ba? Kasi kumbaga, siguro sa isipan ng mga Ilocano na naroon, mga kaibigan, naku, eto na naman si Amy. Malamang sa malamang, ang maririnig natin dito kay Amy ay kung ano yung mga napapanood natin sa telebisyon. O hindi nga sila nagkamali, di ba, mga kaibigan? Hindi nga nagkamali itong mga kababayan natin, mga Ilocano na naroon sa Ilocos sa pagdiriwang ng Tan-Ok Festival, di ba? Ito yung dahilan. No, ito yung dahilan kung bakit walang pumalakpak at walang pumansin, no, dito kay Amy Marcos, no, mga kaibigan. Yun lang, 'di ba? Ang ano lang 'to, mga kaibigan, ano, ay sana, 'di ba? Sana ay ewan ko lang kung magkakaroon pa ng pagkakataon, no? Sabi niya ni Innovative Ministry, shout out, Joseph Mangug, shout out. And sabi ni Tony Ninombla, halos mangiyak-ngiyak na nga siya, basag ang boses habang nagsasalita dahil ramdam niya na galit na sa kanya ang mga taga Norte. Ayun. So ibig sabihin, mga kaibigan, no, ibig sabihin ay totoo pala, no? Naalala niyo ba, mga kaibigan niyo, no? Naalala niyo po ba, mga kaibigan, yung lagi ko sinasabi, 'di ba, na ayon sa aking bubwit, no? Ayon sa aking bubwit,
ay, etong si Amy Marcos kumbaga ay hindi na nga po pinapansin at saka marami ng mga Ilocano ang galit sa kanya. So, ibig sabihin totoo pala yung bubwit ko mga kaibigan. Ngayon ko lang napatunayan, 'di ba, na etong sa pagdiriwang ng Tan-Ok Festival, which is alam ko mga kaibigan, napakahalaga at importante ng pagdiriwang na ito at taon-taon, 'di ba? Kung maalala niyo last year, 'di ba? I think if I'm not mistaken, Tan-Ok Festival din 'yon, 'di ba mga kaibigan, na kung saan si PBBM naman ay nag-alay ng bulaklak para dun sa EDSA, 'di ba? At galit na galit siya, bakit daw inuna pa 'yon, 'di ba? Eh, 'yun dapat maalala ng mga taga-ano, mga taga Ilocos, 'di ba? Na last year ipinagmalasakit yung Tan-Ok Festival, ipinagmalasakit ni Amy. Pero ngayon mga kaibigan, 'di ba? Na doon si Amy nagsasalita. Pero ano ang ipinaramdam ng mga kababayan natin, mga Ilocano nandun sa Ilocos? 'Di ba ano ipinaramdam nila? Ipinaramdam nila na para bagang ano, yung damdamin nila, yung galit nila, 'di ba mga kaibigan? Siguro ako mga kaibigan, real talk lang 'to, Mami B, shoutout, okey? Real talk lang 'to mga kaibigan ano. Kung alam niyo kasi ano, ang pagkakakilala ko sa Ilocos, sa Ilocos, sa mga Ilocano 'no mga kaibigan, napakaano niyan, kumbaga solid yang mga 'yan, 'di ba? At saka yung kanilang, pagmamalasakit, 'di ba? Yung kanilang pagmamalasakit at yung kanilang pagturing, yung kultura 'no, yung kultura nila when it comes to family, napaka-solid niyang mga 'yan. Kasi may mga kaibigan akong ano, may mga kaibigan din akong mga Ilocano, mga kaibigan ano. At saka isa pa, ang lapit-lapit ng 'di ba, sa amin, Olongapo tapos punta ka lang ng Zambales ang daming Ilocano diyan, 'di ba? Hindi mo na kinakailangan pumunta ng Ilocos. Zambales pa lang marami ng Ilocano, 'di ba? And doon ko nakikita mga kaibigan ang kultura ng mga Ilocano pagdating sa pagpapahalaga sa pamilya. Siguro 'no, sa mga ginawa ni Amy Marcos mga kaibigan, nasaktan, 'di ba? Nasaktan yung mga kababayan niyang mga Ilocano, 'di ba? Isip-isipin mo nga naman, 'di ba? Ipinagpalit ang pamilya, 'di ba? Ipinagpalit ang pamilya dahil sa politika at dahil dun sa pangalang Duterte, 'di ba? Ngayon sino ang magsa-suffer ng mga ano, 'di ba, ng mga kaganapan? 'Di si Amy Marcos, 'di ba? Ngayon pa lang naramdaman niya. Sana, 'di ba? Sana lang 'no, sana lang ay, sa nangyari doon sa Tan-Ok Festival no mga kaibigan, sana mabuksan yung ano, 'di ba, magising si Amy Marcos, 'di ba? Sana magising si Amy Marcos no mga kaibigan. Sige, basa muna tayo ha. Sabi ni, sabi ni Mami B, "Hello, di na po makapag-tag isa-isa ha, basta dito ako nakikinig at nagbabasa ng comment." 'Yon. Tita Twiller Wilfred, shoutout. And, sabi ni Rodolfo Lucero, "It's it's the end of her political career. Amy Manotoc, you're not gonna get the support of the loyalists anymore. Naging kamukha ka na rin ni Badoy simula nang dumikit ka kay Dutae." Sabi yan ni Rodolfo Lucero. And, from Mami B, deserve ni Senator Amy yan. And, Ima Rebecca Lagmay, hype, MLSO from Tita Twiller Wilfred. Mami B, shoutout from Boy Fentaning. Okay. And again, Tony Ninobla, Ilocano ako at buong pamilya ay loyalista kami. Mula pa kay Apo Lakay pero nagbago na ang pananaw kay Amy at galit na galit sa kanya. Sabi ni Tony Ninobla. Okay? And, Maritel T, binasag na sila ni Governor Gwen dito sa amin kaya hindi maingay. Nyahaha, sabi ni Innovative Ministries. And, okay. Yun pa. And Nixon Mendoza, shout out Nixon Mendoza. May mga sumusuporta pa rin naman daw sa kanya. Alin? Yung mga buwaya na nakapaligid sa kanya pag di na siya senador, wala na siya. Yun din, di ba? Hanggat senador pa siya, hanggat kaya pa niya nga magbigay ng allowance, lalong-lalo na doon sa mga vlogger nila ni yung direktor na Pandak, di ba mga kaibigan? Meron pa rin nga susuporta sa kanya, no? So,
Yon mga kaibigan, di ba? And kung meron po kayong mga karagdagang mga opinion tungkol dito sa ating topic ngayon regarding dun sa hindi pagpansin or pagdedma kay Amy Marcos noong mga kababayan niya mga Ilocano sa Ilocos, mga kaibigan, ay don't forget to o don't be shy, di ba? I-comment nyo lang po dyan sa comment section sa baba, and don't forget to like and share po yung ating video para sa ganun ay mas marami pa po yung makapakinig, makapanood at makaalam noong mga bagay-bagay na pinag-uusapan natin dito sa ating channel. No po mga kaibigan? Okay? So, yon at okay. 122 viewers, shout out sa inyo. Doon sa mga silent viewer dyan, shout out din sa inyo. Okay mga kaibigan. So, don't forget to like and share po yung ating Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong